Hindi po pwede nating sukatin ang walang hanggan sa napakaikling panahon. Hindi po. Kasi yung tatamasain, alam niyo, totoo, nakalagay sa Romans 8, the temporal suffering that we experience here cannot equal the glory that we will experience when Christ is revealed. Amen? So, talakayin natin. Sabi po rito, how can a mere finite human be sure that infinite wisdom would not tolerate certain short-range evils in order for more long-range goods that we couldn't perceive? How? So alam nyo, nung binabasa ko, alam nyo, ang binabasa ko mga libro, natutuwa po ako kasi yung mga libro po nila Philip Yancey, ni Rabbi Zacharias po, yung po mga libro ni Lee Strobel po. Ito mga great apologetics po. And as they continue po to explain further po yung mga bagay na ito na tinatanong natin mga tao, lumalabas po na tayo po'y nagiging mayabang para hamunin ng Diyos. Lumalabas po na parang ang tingin natin mas marami tayong alam kaysa sa Panginoon. When in fact, sa kakatanong natin sa Panginoon, pinapakita lang natin na tayo po ay walang alam. Amen? Kapatid, yung kakarampot mong 25 na nirereklamo natin, ang totoo, as we invest it to God, at nagrereklamo tayo sa 25, ang kapalit niyan ay bibigay sa ng Panginoon. Trillions of reward. So bakit po tayo magrereklamo kung in fact, ang katumbas ng katiting na hawak dating pasakit, ang ibabalik naman niya, walang hanggang kaligayahan. Kapatid, sobrang bargain po nun. Sobra po. Lahat ng dinadanas natin dito, chicken feed na lang kung tutusin sa ipagkakaloob sa inyo ng Panginoon. Kapatid, bilyonaryo ka, trilyonaryo ka, pentanilyon ka, hindi ka mahirap. Ang nararanasan mo lang dito sa mundong ito ay puro pansamantala. Amen? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, kapatid, mayaman ka. Glory to God. Kapatid, swerte, hindi ka lang swerte, pinakamapalad ka. Sabi po rito, bibigyan po natin ng illustration tungkol po dito sa oso. Alam niyo po ba yung oso? Yung kung ano po yung gusto ng lahat na suot, yun ang oso. Yun ba yung oso? Ay, hindi po. Uso pala yung uso. Ang oso po ay bear. Yan po. Nakita niyo yung oso, bear. Halimbawa raw pong merong oso na nakatapak po ng isang patibong. Bear trap po. Ito po yung bear trap. Yan. At yung kanyang paa naipit dun sa bear trap na yon. Amen? Ngayon, kasi ang bear trap po, yung pag natapakan, bigla po yung kumakagat, tapos naiipit po yung paa ng oso. Ngayon, sa sobra pong ng oso, siya po'y umatungal, narinig po ng isang mangangaso. Ano po mangangaso? Hunter po, no? Ngayon, ano po ang pagkakaiba ng tao sa hayop? Gaano po kalaki ang agwat ng tao sa hayop? Malaki, di ba? Malaki. Kasi ang tao mas matalino kesa sa hayop. Kung ikukumpara din po dito, ang layo rin ng diferensya ng tao sa Diyos. Meaning, ang Diyos mas matalino kesa sa tao. So, may nauunawaan ang hunter na hindi nauunawaan ng oso. Now, nakita po nung hunter na yung oso po ay umatungal sa hirap. Nakita niya po na nagsusugat na po yung paa at naawa ang hunter. Nakuha niyo yun? Sabi ngayon, yung hunter, gusto niyang pakawalan yung oso. Praise God. Gusto niyang pakawalan, gusto niyang ibsan o alisin sa pagkakakagat ng trap yung paa ng oso. Pero, pag lumapit ka sa oso, anong gagawin ng oso sa iyo? Anong gagawin?
Nako. Aanuhin ka niyan. Aatungal sa mukha mo yan. Ano yung parang mag-howl sa harap mo yan. Baka nga anuhin ka pa ng mga kukunyan. Gusto ka niyang hampasin yan. Magwawala yan pag lumalapit ka. Bakit sa palagay nyo? Kasi akala nung oso, sasaktan mo siya. Tama po ba yon? Sasaktan mo siya. So, alam ngayon nung hunter, hindi niya pwedeng malapitan basta yung oso. The best way para ang oso ay mapakawala niya, anong gagawin niya? Babarilin niya ito ng tranquilizer. Tama po ba yun? Babarilin niya. So, makikita ng oso, babarilin siya nung hunter. So, nung binaril siya, ano ngayon iisipin ng oso? Na yung hunter ay tunay niyang kalaban. Tama po ba yun? Lalo nga yung magagalit tong oso na to. Pero kahit anong palag niya, tumatalab na po yung tranquilizer, medyo half-conscious na po siya. Pero hindi pa rin tulog. Half-conscious, mahina, hindi basta makagalaw, kasi tumatalab na yung tranquilizer. Ito ngayon nakita ng hunter. Na para pakawalan pala niya yung oso, kinakailangan pa rin niyang ibaon ang paa ng oso na kung saan lalong kakagat yung mga ipin ng trap, at yun lang ang paraan para makuha niya po yung tinatawag nating spring na kumawala. So pag ibinaon nung hunter yung paa, lalong makakaranas ng matinding hapdi, sakit ang oso. So kung half-conscious yung oso, lalong iisipin ng oso na walang hiya, masama, na maitim ang buto ng hunter na to. Tama po ba yun? Minsan, ganyan ang sitwasyon ng buhay natin sa Diyos. Alam ng Diyos na para lalo kang makawala sa kinalalagyan mo mga trap sa buhay, mga bandage mo, bandage ng masamang ugali, bandage ng mga bisyo, bandage ng mga pagkakautang, bandage ng masamang relasyon, kinakailangan ni Lord na iparana sa iyo ang matinding sakit. Para lalo kang makawala, kinakailangan lalo kang madiin sa suffering. At hindi natin maintindihan. Ang totoo, lalo pa tayo magagalit sa Diyos. Dahil nga hindi natin maunawaan siya, lalo tayo magwawala. As a matter of fact, minsan, hinahamon pa natin siya. Hindi na ako magsisimba. Hindi na ako magpe-pray. Hindi na ako tutulong dyan. Hanggat hindi mo sinasagot ang panalangin ko. As if, kala natin mas malakas tayo kesa sa Panginoon. Kung gaano kalayo ang pagkakaiba ng pangunawa ng oso doon sa hunter, minsan tayo mga tao, ganun din. Pero ang point dito, kapatid, kahit dumaranas ka ng paghihirap, it's still an act of love. Wow! Ito'y isang galaw ng pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Praise the Lord. Sabi mo nga sa katabi mo, grabe ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Amen. Grabe. Ngayon, pag iniisip natin to, alam mo, parang simpleng katulad ng batang nasaktan eh. Nagkaroon po ng sugat nung nilalagyan ng mertiolate o iodine. Ang hapdi, parang yung anak ko, galit na galit sa akin, nakikipag-away kasi lalagyan ko ng alcohol yung sugat niya. Sa hapdi nun. Galit na galit, nagwawala yung anak ko kasi lalagyan ko alcohol eh. But the point is this, hindi ko ginagawa yun dahil sa galit ako sa anak ko. Kaya ako nilalagyan ng alcohol ng kanyang sugat dahil mahal ko siya. Wow! Kapatid, minsan, hindi natin naintindihan ang paraan ng tunay na pag-ibig. Ulitin ko. Minsan, hindi natin alam ang paraan ng
tunay na pag-ibig. Ang hinahanap natin yung mga pag-ibig na huwad. Pag-ibig na binubola ka lang. Pag-ibig na ginagawa kang spoil. Pero ang ating Diyos, kung magmahal, ganap, totoo, at dalisay, kahit pa masakit. Amen. Sige po, laksan natin ang ating pagdakila sa ating Diyos. Grabe po ang kanyang karunungan. Sabi po rito, mga pahiwatig, totoo, kung pwede lang magsalita ang Diyos, kaya nagpipray tayo, naghahanap tayo ng mga tinatawag nating, Lord, kung talagang nandiyan ka, kung talagang Diyos ka, kung talagang buhay ka, pwede ba magsalita ka? Pwede ba patunayan mo sarili mo sa akin? Pwede ba magpakita ka sa akin? Baka pag napakita, tumalong ka. But we want proof. We want evidence. We want concrete proofs. Ang problema, hindi binibigyan ni Lord yun. Di ba? Kaya may problema yung pananampalataya natin minsan kasi it seems like yung ating curiosity, yung ating question, yung ating inquiry is not being matched with solid proof. Sabi po rito, hindi mo na kailangan ang pananampalataya para maniwalang may araw o kaya ang pamilang ng 4 at 4 ay 8. Tama po ba yun? 4 plus 4 are 8. Tama po ba yun? O 4 plus 4 is 88. Ano po ang tama doon? Alam natin 8, diba? 1 plus 1, 2. Hindi mo na kinakailangan manampalataya doon kasi solid proof po yun. Katulad ng araw, sasabihin mo bang pag may bagyo walang araw? Porket madilim walang araw? Hindi, diba? Kasi pagkatapos nung umalis nung madilim na tinatawag nating ulap, ano makikita mo? Araw. Hindi mo na kinakailangan ng faith to believe that there is sun. Kasi kitang-kita naman eh. Tama po ba yun? Naniniwala ka bang kayang-kaya ka ng silyang inuupuan mo? Naniniwala ka? Hindi mo na kinakailangan maniwala ang faith kasi nararanasan mo eh. Solid ang iyong inuupuan. May bumagsak na ba dyan? Wala pa naman, di ba? Kahit pa anong bigat mo, wala pang bumagsak dyan. Wala. So, pero ang problema, pagdating sa ating Diyos, nakatago siya eh. Yun ang problema, yung Diyos natin invisible. Yung Diyos natin parang hindi po nasasakop ng ating mga pakiramdam. Hindi siya makita ng ating mata, hindi siya mahawakan ng ating kamay, hindi natin siya maamoy, hindi natin siya malasahan, pero naniniwala tayo, nandyan siya. Do you understand that? Sino naniniwala na mayroong Diyos? Yan. Gusto makita ang Diyos? Gusto? Pwede ngayon. Kasi baka may doubt ka. Tumalong ka sa building, makikita mo ng Diyos eh. Sigurado yun. Nga lang, maghihiwalay kayo.